Narinig niyo na ba yung tinatawag na breast engorgement? Or ito yung pamamaga ng dibdib ng isang breastfeeding mom? So kung ikaw ay currently breastfeeding ngayon, para sa'yo ang video na to. Ang breast engorgement po ay napupuno po ng milk, ng dugo, and other fluids yung tissues ng breast natin. Ngayon, ikikwento ko sa inyo kung paano nangyayari na ang isang breastfeeding mom ay pwedeng mag-result into breast engorgement. Usually kasi, kapag lumabas na si baby, yung brain mo ay magsisignal sa iyong body to produce milk. It happens 1 to 4 days after birth. So kung meron ng milk production, pwede ka nang makapagpasuso kay baby. So nangyayari po ang breast engorgement kapag ang baby mo ay hindi madalas dumidede. Pwedeng lagi siyang tulog ng tulog or hindi proper yung latch, hindi proper yung attach niya sa dibdib mo, or hindi proper yung pagsuso niya. Kaya, meron at merong natitirang milk sa iyong dibdib at hindi ito na-empty ni baby. So, doon nagre-result ang breast engorgement dahil hindi po fully na-empty ang iyong breast. In addition, gagawa pa rin ng milk production, mas lalong mapupuno, mas lalong titigas. Usually, ang breast engorgement naman is quite normal on the first few days after birth. And it happens anytime. Walang pili-piling oras. Basta kapag hindi proper na empty yung breast mo, possible itong mag-result sa engorgement. So ano yung mga sintomas na masasabi mo talagang breast engorgement yung nararamdaman mo? When you feel that your breasts become very full, as in ramdam na ramdam mo na punong-puno siya, matigas, mabigat, namamaga at saka masakit. So, meron na ding pain kasi nga, nai-stretch na siya lumalaki na siya. May instance din na one breast lang ang magkakaroon ng engorgement or pwede namang sabay sila. May times din na pag sobrang full na and sobrang nai-stretch na yung mga tissues mo, yung skin, nai-stretch na din yung nipple to the point na mas mahirap ng isak ni baby or mas mahirap na siyang mag-latch doon sa stretch nipple. Kaya mas mahirap i-empty yung breast na yun. Meron ding other causes para mag-result sa breast engorgement. Number 1 dyan, tulad nga ng sabi ko kanina, baka si baby is not attaching or feeding well. Baka hindi proper yung latch, baka hindi proper position, kaya hindi nakakadede na maayos si baby. Number 2 is baka si baby ay hindi proper na i-empty yung breast mo. Pwede maging sanhi din dahil sa improper positioning or improper latch, kaya hindi na-empty na maayos ni baby yung breast mo. So, correlated silang dalawa, yung 1 and 2. Possible din na si baby mo matakaw sa tulog, kaya namimiss niya yung oras ng feeding. Or mas madalas niyang namimiss yung feeding time. And last cause is, maybe baka ikaw is oversupply. Ibig sabihin, mas marami kang napoproduce na milk sa kailangan ng baby mo. To the point na busog na siya, pero marami pa rin talagang laman yung breast mo. Kapag gano'n, hindi niya talaga may empty sa isang feeding lang. Pero lagi niyong tatandaan na ang engorgement is only temporary. Once na well-regulated na ng body mo yung pagpoproduce ng milk, magpoproduce lang siya ng milk kung ano lang yung kailangan ng baby mo. Pero kung sakaling nafe-feel mo pa rin ang pagiging overfull ng breast or breast engorgement 4 to 6 weeks after your delivery, pwede kang magpa-consult sa doktor to confirm na oversupply ka nga talaga. That's it for this video. Makakat na kasi to. See you on the next video para ma-explain ko naman how to prevent breast engorgement or ano yung mga management. Bye for now!